Ang kakaibang bibe. Sa isang maaliwalas na gubat, may isang inahing pabo ang matagal na nakaupo sa kanyang mga itlog malapit sa kanal. Habang siya ay nakatingin sa mga itlog, ito'y isa-isang bumukas. Lumabas ang mga bibe mula sa itlog. Ngunit, may isang itlog pa ang hindi bumubukas. Bakit ang tagal lumabas ng aking anak? Ani ng inahing bibe. Guro, ito ay isang itlog ng pabo. Sabi ng isa niyang kaibigan. Iwan mo na lang iyan at iyan ay hindi isang bibe. Hindi ko ito kayang iwanan. Panigurado'y maya-maya'y lalabas na rin ito sa kanyang itlog. Sabi ng inahing bibe. Ilang sandali pa, bumukas na ang itlog. Isang kakaibang sisiw ang lumabas mula rito. Ito ay malaki kumpara sa kanyang mga kapatid, kulay abo at kakaiba. Kakaiba ang itsura ng bibi na ito. Sagot ng inahing bibe. Kinabukasan, dinala ng inahin ng kanyang mga anak sa isang lawa. Habang sila'y nagtatampisaw sa tubig, napansin ng inahing pabo kung gaano kagaling maglangoy at kung gaano kasaya makisalamuha ang kakaibang bibe sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos nila magtampisaw, ay dumiretso sila sa lugar kung saan maraming bibe ang nagtitipon. Pagkadating nila, ay biglang tumahimik ang lugar at nagsimula ang mga bulungan habang nakatingin sa kakaibang bibe. Anong klaseng bibe yan? Ba't siya ay kakaiba mula sa atin? Ani ng isang bibe. Siya ang bago kong anak. Siya ay magaling lumangoy kumpara sa iba. Kahit nakakaiba ang kanyang itsura, huwag niyo siyang husgahan. Sabi ng inahin. Ngunit, bakit siya ay nakakaiba kumpara sa atin? Lahat sila ay tumawa. Mas malala pa dun, ang iba sa kanila ay kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi sa kakaibang bibe. Pati na rin ang kanyang mga kapatid ay tinalikuran na rin ito. Lumayo ka sa amin. Sabi nila. Ikaw ay nakakaiba kumpara sa amin. Nakaramdam ng lungkot ang bibe, kaya siya ay lumisan sa kanyang kinaroroonan at umalis patungo kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa isang lawa. Habang siya ay naglalangoy, may napansin siyang kakaiba mula roon. Ang dating malinaw at malinis na lawa ay punong-puno na ngayon ng mga kung ano-anong mga basura. Mas lalong nalungkot ang bibe sa kanyang nakita nang mamataan ang kasalukuyang kalagayan ng lawa. Ito ay hindi tama. Paano nangyari na ang isang bagay na maganda ay nasira ng ganito? Ani niya sa kanyang sarili. Hello mga bata, ako si Ate Kyla ng Creatal. Alam nyo ba na ang water pollution ay maaaring magdala ng iba't ibang sakit? Kaya naman, bibigyan namin kayo ngayon ng ilang mga halimbawa kung paano maiiwasan ang water pollution. Una, iwasang gumamit ng single-use plastics. Pangalawa, iwasang itapon ang mga natirang pagkain sa lababo dahil maaari itong magdulot ng mga bara sa mga kanal. Pangatlo, pulutin ang mga basura na makikita ninyo sa lupa upang hindi lamang maiwasan ang water pollution, kundi mapanatili na rin ang kalinisan ng komunidad. Pang-apat, sanayin ang pamamaraan ng Claygo o Clean as you go. Ikalima, i-recycle ang mga papel para sa paggawa o kahit sa mga proyekto sa paaralan. Pang-anim, sumali kayo sa mga community cleanups. Maaari kayong tumulong sa pagligtas ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagsunod sa mga halimbawa na ito. Manatiling konektado sa amin sa pamamagitan ng pagsubaybay sa aming mga social media accounts. Alam niya sa kanyang sarili na ito ay mali. Nagsimula siyang pumulot ng mga kalat na nakikita niya sa paligid. Sa bawat piraso ng basura na inalis niya mula sa lawa, nararamdaman niya ang isang pakiramdam ng layunin. Maaring tinawag siyang Kakaiba. ng kanyang mga kapatid, ngunit dito, sa ganitong polusyon sa ilog,
natagpuan niya ang isang bagong pagkakakilanlan, isang tagapangalaga ng kalikasan. Dumating ang mga mangangaso upang hulihin ang mga bibi at ipagbenta. Isang malaking aso ang dumamba sa kakaibang bibe. Tumakbo ang bibe ng mabilis hanggang hindi na niya kaya. Nakakita siya ng isang lawa kaya napagpasyahan niyang maglangoy na lamang. Lumipas ang panahon at ang simoy ng hangin ay lumalamig. Isang hapon, habang ang araw ay lumulubog, isang dosenang mga gansa ang nakita niyang lumilipad sa himpapawid. Ang mga ibong ito ay magaganda at mapuputi. Sana, kagaya ko na lamang sila para hindi na ako ipagtabuyan ng aking mga kapatid. Ani ng kakaibang bibe. Dumating ang taglamig, gutom na ang bibe at siya'y nanginginig na sa lamig. Nagtago na lamang siya sa damuhan sa sakaling siya'y bigyan ng init nito. Isang araw, may isang magsasaka ang nakakita sa kanya. Dadalhin kita sa aking tahanan para sa aking mga anak. Sabi ng magsasaka. Nang makapasok ang bibe sa loob ng bahay, gumaan ang kanyang loob. Ngunit ito ay panandalian lamang. Siya ay pinaglalaruan ng mga anak ng magsasaka at siya ay pinagpapalo ng walis kapag siya ay nagkakamali. Hindi na kinaya ng bibe ang pagmaltrato sa kanya, kaya siya ay umalis muli at nagpunta sa kagubatan. Makalipas ang panahon, dumating muli ang panahon ng taglamig. Ngunit ito ay hindi na problema ng kakaibang bibe dahil siya ay malaki at malakas na. Isang araw, may nakita siyang 3 magagandang gansa na naglalangoy sa lawa. Ang ganda nila! Sabi niya. Lalapit sana siya sa 3 gansa, ngunit siya ay napatigil sa kanyang paglapit. Naalala niya nga palang siya ay nakakaiba. Baka ako'y sabihan din nila ng masasakit na salita. Siya ay napaisip. Napansin siya ng 3 gansa, kaya lumapit ang mga ito sa kanya. Huwag niyo ako pagsasabihan ng masasakit na salita. Sabi niya. Alam kong ako ay kakaiba, pero sana naman ay huwag niyo ako saktan. Napatigil na lamang siya nang makita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Hindi siya makapaniwala, katulad ng mga ibon na nakita nakikita niya sa kanyang refleksyon. Katulad ka rin namin. Sabi ng isa. Siya ay naghintay sa reaksyon ng mga ibon, ngunit wala siyang napakinggan mula sa kanila. Itinungon niya ang kanyang ulo dahil akala niya na parehas lang din sila ng mga bibing na nakit sa kanya. Siya ay napaiyak sa ngiti at sumama sa 3 gansa na lumangoy sa lawa. Sa baybayin ng lawa, isang bibe ang nagsalita. Tingnan mo iyon. Isa siyang gansa. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng gansang aking nakita. Napangiti na lamang ang kakaibang bibe. Ang saya ng ganitong buhay. Salamat Kuya Eugene sa napakagandang kwento. Hello mga bata. Nasiyahan at nakinig ba kayo sa video na inyong napanood? Kung oo, may ilang katanungan kaming inihanda para sa inyo. Ano ang hinihintay ng inahing bibe? Kung ang sagot mo ay ang lumabas ang mga bibi sa kanilang mga itlog, ikaw ay tama! Ano ang lumabas mula sa malaking itlog? Kung ang sagot mo ay ang kakaibang bibe, ikaw ay tama! Ano ang naramdaman ng kakaibang bibe habang siya inaapi? Kung ang iyong sagot ay kalungkutan, ikaw ay tama! Para sa huling tanong, ano ang nakita niya sa kanyang refleksyon sa huling bahagi ng kwento? Kung ang sagot mo ay gansa, ikaw ay tama! Ang aral na nakuha natin sa Ang kakaibang bibe. ay Tanggapin ang kahit na sino, kahit ano pa man ang kanilang itsura, edad, kasarian, at estado sa buhay. Huwag tayong manghusga ng kahit na sino batay sa kanilang itsura. Tanggapin natin ang bawat isa dahil tayo ay isang buong pamilya na nilikha ng Diyos. Gawin natin ang nais nating matanggap mula sa ating mga kapwa. At hanggang doon lamang ang video na ito.
Sana ay nasiyahan kayo sa aming mga istoryang ibinabahagi namin sa inyo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!